Kamusta po mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Mano po dito po sa Tambayang Makabayan para po magkomento po sa inyo muli. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, maingatan nawa po tayo mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan na po natin agad-agad. Ito pong nangyari po sa rally po na dinaluhan po nila Senator Bato at Senator Go. Talagang, talagang bubuhos po ang ating damdamin at mapapaluha po tayo sa mga ikukwento po nila sa atin na nararanasan po ng dating Pangulong Duterte. At syempre po ang ginawa pong kataksilan ng gobyerno sa atin at syempre po sa dating Pangulong Duterte na pagtaksilan mo ay naibigay mo ang dating Pangulong Duterte sa banyaga ng walang due process mga tambay. Ibang klase po, ipamigay mo ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa. Banyaga pa ito. Pakinggan po natin muna si Senator Bato. Si Senator De La Rosa mga si Senator Bongo. At isunod po natin si Senador De La Rosa mga tambay. Unahin po natin si Senator Bongo. Alam nyo, kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. Matagal kaming magkasama. Alam nyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanilbihan sa kanya. Hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya nung June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na nga makasuot ng medyas. Sinong magme-medyas sa kanya doon? Yung sinabi ko sa alam nyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Attorney Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Hanilet. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawa ang dahilan, maaring nag-a-adjust sa oras, at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Attorney Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya, binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya? Minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong kahapon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon na pinansin kayo ni Tatay Digong. 6 na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya.
Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Ma'am Hanilet yun, alam ni Iyes yun, alam na mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Hindi natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tataka si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong, hindi lang niya kayang tumakbo. Nakasungkod. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman si Tatay Digong. Tulungan niyo naman. Nangungulila lahat. Alam niyo, hindi, pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Dahil schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Pero, bagamat, since 2022, di na, alam niyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days, out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya, you may check with the doctors. I-check niyo sa hospital. Sinasamahan ko siya doon, dinidrip siya para humaba ang kanyang buhay. Scheduled siya March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? February, umpisa nung December, dyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanilet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule uli para sa pagpapagamot niya. Pero pinagkait nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang tsinelas. Pati tsinelas. Pati tsinelas niya, wala. Nakapaa. Huli namin, hindi ko mapigilang umiyak. First time ko umiyak talaga. Kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Dahil wala na akong tatay. Sa murang edad na. Pero matapang si Kitty ha. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nakikiusap po ako, manghinahon po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ni Tatay Digong. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. 6 na taon kayong minahal ni Tatay Digong. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Bakit sila pumayag na ang taong nagmahal sa atin,
Minahal tayo, pinagliguran tayo. Sa totoo lang, ayaw naman niyang tumakbo eh. Dahil sa inyo, ginawa niya po yun. Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at paglilingkod para sa bayan? Mga kababayan ko, magtulungan tayo na ay balik si Tatay Digong dito. Alam ko nangungulila kayo. Alam ko maraming Pilipino halos hindi makatulog. Hindi tayo makatulog. Alam niyo, marami ako narinig. Yung iba, kahit hindi natin kasama sa politika, marami nagte-text sa akin, hindi nila matanggap na bakit hinayaan, payagan na magkaganon. Ikiusap po ko. Alam ko nakikinig naman po kayo. Sandali lang po mga kababayan. Grabe po ang dinanas. Pakinggan naman po natin si Senator Bato. Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Grabe mga kababayan, galit na galit po talaga si Senator Bato dito kaya Pangulong Bongbong Marcos, no? At hindi talaga maitatago yung pagkadismaya, sama ng loob ng ating senador, no? Dahil galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bingbong Vizcaya. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko habol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado. Sila tornitor yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ako. Ano bang gagawin ko? Alam yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahig. Kaya sabi ko, merong nagkukomunikate sa amin dalawa eh. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya.
Alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo. Kap, ano ang tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, sir. Pareho tayong lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. 2 bisis ha. Unang bisis. Doon sa Bukidnon. Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami na sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami doon sa Bukidnon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa siya presidente noon. Hindi ba presidente? Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inimbitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok ha, kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit team, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas nito? Wala. We're very much divided. Totoo po yan mga kababayan. Pasensya na po na naging emotional lang po ang inyong katambay dahil po bila pong isang magulang at naging anak din po ang inyong katambay. Mararamdaman po natin yung pagiging anak, magulang, na meron pong isang magulang natin na kunin ng banyaga, ni tsinelas, ni gamot, hindi maibigay ng banyaga, hindi mapainom. Ano po ang gagawin natin? Na hindi po natin kasama yung magulang natin na dinala po ng sarili nating gobyerno. Hinatid pa nila doon. Di ba? Nakakalungkot po. Isa pong dating presidente na sa kabila ng kanyang katandaan, may sakit pa at napakarami pang pangangailangan medikal. Nagkaroon tayo ng pamahalaan na walang utang na loob, walang puso, hindi makatao, lalong-lalo po hindi makabansa. Dahil po sa kasakiman sa kapangyarihan. Sobra pong sakim. Kahit po mag-trader po siya sa ating bansa ay gagawin po nila dahil sa kasakiman. Nakakalungkot po, di ba? Dahil magulang din po tayo. Anak, naging anak po tayo. Ito po, isang magulang po natin ito. Kaya po, talagang madudurog ang puso mo sa ginawa po nila na talagang
sobrang pamumulitika dahil nga po sa kagahaman sa power na sinasabi ni Senator Bato na ayaw nang mawala sa kanila. Gagawin at gagawin lahat ng kapangyarihan na binigay sa kanila para lang dito sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Kaya po nakakalungkot po na marinig po natin na ganun ang ginagawa po ngayon at ganun ang dinadanas ng isang leader na talagang ibinigay niya ang paglilingkod ng 6 na taon na pumabor po ito sa mga normal na tao. Ang nakinabang po ang mga normal na tao, hindi po ang mga drogista, hindi ang mga kriminal, hindi ang mga NPA, hindi ang mga terorista, hindi ang mga smuggler, hindi ang mga korap. Di ba? Hindi po yan ang nakinabang. Ang nakinabang po sa kanyang panunungkulan, taong bayan, matitino. At syempre po yung protektahan niya ang susunod nating lahi. Di po ba? Kaya lang, ano po ang nangyari? Nakakita rin po natin yung sinabi ni Senator Bato. 2 beses niyang kinausap at tinanong ang Pangulong Marcos. Nung una, nung kampanyahan 2022. Sinabi niya, pati buhok. Kahit daw buhok niya, kahit siya'y kalbo, pati ang buhok ng Pangulo ay hindi pwedeng hawakan at hindi mahawakan ng ICC. At ganun din po, nung nanalo na po, ganun din po, may pangako rin po na hindi papapasukin dahil baka pasusunod. Kung makuha o mapapasok ang ICC, baka sa susunod daw, sila naman daw po ang imbestigahan ng ICC. Pero nangyari po ba? Dahil nakita naman po natin na ang Pangulo ng bansa ay walang isang salita. Pabago-bago po ng salita, pabago-bago po ng isip, at wala pong isang salita. Yan po ang nakita po natin. Kaya nakakadurog po ng puso na isa pong dating presidente, pinagtaksilan po ng sarili nating gobyerno, pinagtaksilan po ng sarili nating Armed Forces of the Philippines o PNP, Philippine National Police, at ang ating mga kasundaluhan, men in uniform, kasama na rin po ang women. Di ba? Lahat po sila ay nagtaksil sa ating bayan. Isinuko po nila ang ating soberanya sa banyaga at binigay po mismo at hinatid pa nga ang ating dating Pangulong Duterte. Parang isang terorista, parang talagang isang kinasusuklaman ng Pilipinas. Para bang kinamumuhi ng mga Pilipino. Isinusuka ng mga Pilipino ang dating Pangulong Duterte para ipamigay mo. Ibigay mo na sa banyaga at banyaga na ang bahala dito. Ganun po ang ginawang pagtingin ng pamahalaan ng gobyerno sa dating Pangulong Duterte. Kahit po nilabag po nila ang isang damukal na paglabag sa ating institusyon, sa ating batas, sa ating judicial, ay hindi po nila ito inintindi. Bagkus, panggigipit, pagpapabagsak po, demolition job ang ginawa po nila sa pamilya Duterte, lalo-lalo po sa dating Pangulong Duterte. Ang pinangahawakan na lang po natin, mga kababayan, ay ang mabago po at makita po ng ICC yung tamang batas at hindi po mapolitika. Kasi po, pag ito po ay napolitika, lahat po ng pagkakamali, lalo po sa proseso ng paghuli sa dating Pangulong Duterte, ay ibabasura lang po ito ng ICC. Pati yung sinasabi po nga natin na alam naman po natin ang ginawa pong harassment ay ginawa pong kidnapping na ang paghuli sa dating Pangulong Duterte. Yan din po ay narinig po natin nung magsalita po si dating Secretary Salvador Medeldea sa ICC na talagang pinagdiinan niya na hindi nakakuha ng tamang due process ang dating Pangulong Duterte, bagkus ay kinidnap ito. Kinidnap, mga kabayan. Ganyan po katindi. Sana, mga tambay, sana katigan ng ICC dahil kailangan po talaga nila ilabas yan, mga kabayan. Ilabas po ng ICC yan dahil maling-mali po ang ginawa po ng ating pamahalaan. Dahil ito po una-una, walang proseso ng judicial, ng hukuman, ng Korte Suprema, at yung napakatindi pong ginawa nila sa ating bansa. Pagtitraidor, paghuhudas, parang mga makapili,
At yan din po ang mga politiko natin, mga tambay. Nasaan ang mga politiko natin ayon kay Senador Bato? Nasaan po sila ngayon? Mga tahimik, mga nakinabang ng 6 na taong kay dating Pangulong Duterte. Kahit nga raw po anong oras, anong panahon, pinupuntahan pa sila ng dating Pangulong Duterte kahit kaarawan nila. Pero nasaan ngayon ang mga politiko? Wala po tayong naririnig na politiko, mga tambay. Bakit kaya? Dahil nabusalan na po ba mga bunganga nila? Nabusalan na po ba ng isang damukal na pera kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Tahimik na tahimik po ang mga politiko. Nakikita lang po natin. Iilan-ilan na lang po. Halos ang nakikita natin nagmamahal na mga politiko sa dating Pangulong Duterte. Yan po. Ang mga tunay na anak, tunay na kaibigan, tunay na sundalo, tunay na pulis, katulad ni Senator Bato, tunay na anak, tunay na kaibigan, si Senator Bongo, at nandiyan na rin po siyempre sila Robin Hood Padilla, at yung mga kaalyado po ngayon na ng pambato po ng dating Pangulong Duterte. Ito pong siyam na nakandidato natin na kailangan po itong ipanalo natin, mga kabayan. Tangi ito po, malaking bagay po na manalo po ang pambato po ng dating Pangulong Duterte. Para po magkaroon na po ng tuldok ang ginagawa pong kasamaan ng gobyerno natin na wala pong nakikitang investigasyon ang mga politiko sa panahon po ng 19th Congress. Kailangan po, mga kabayan. At ang nakakalungkot lang po, mga kabayan, dinanas po ito. Walang tumayo man lang, sa kabila ng ginawang pagbabago ng dating Pangulong Duterte, inangat ang respeto, ibinalik sa kapulisan at kasundaluhan ng 6 na taon. Pero po ang natanggap lang po niya sa mga mga kasundaluhan at kapulisan ay puro pagtitrader lang. Puro trader. Yung commander-in-chief, naging commander-in-chief nila, ipinagkalulo sa mga banyaga katulad ng ICC. Kaya nga po sinisisi rin ni Senator Go yung piloto na naghatid. Yung piloto na naghatid sa ICC, talagang kinamumuhian din po ni Senator Bato de la Rosa. Talagang merong isang presidente na minahal ng mga Pilipino, pinagtaksilan mo, naglingkod ng tapat sa bansa, pinagtaksilan mo, ikaw mismo ang naghatid. Hindi rin naman natin masisi ang piloto dahil po may pressure po. Pressure. Dahil ang nanunungkulan po ay makapangyarihan. Ang inutos po ng Pangulo ng bansa ay makapangyarihan. At nakikita naman po natin kung paano po sila humawak ng kapangyarihan ngayon. Kamay na bakal po. Kamay na bakal. Yan po ang ginamit din ng kapulisan. Kamay na bakal. Mga kababayan. Talagang nakakalungkot lang po ang ating gobyerno. Talagang wala pong aasahan ng ating bansa. Kung yung mismong dating Pangulo, ganito po ang nagawa, ganito po ang ginawa nila, ni tsinelas, mga tambay, ni gamit, hindi man lang nakapag-impake. Pati po gamot na kailangan ng isang may edad na hindi na bababa sa 80 anyos at marami pang sakit. Kinitil na rin po pati ang kanyang medisina. Nakakalungkot. Dasal lang po ang magagawa natin, mga tambay. Samahan po natin ng maraming dasal ang kaligtasan ng dinadanas po ng dating Pangulong Duterte dahil po sa pagtataksil sa bayan, paghuhudas sa bayan ng ating mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Pinagkaisahan nila ang dating Pangulong Duterte. Pinagkaisahan po ito pong nakaupo sa panahon natin ngayon. Hindi po sila tao. Hindi po sila makatao. Hindi po sila makabansa. Lalong hindi po sila makabayan at makatao. Makabanyaga po sila, mga kababayan. Sinusunod nila ang ICC, mga kababayan. Ibang klase. Pati Interpol, sinusunod nila. Ibang klase. Presidente ka. Wala tayong magagawa, Senator Bato. Yung presidente kasi ang may gusto na mawala na sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Hindi naman po ang ICC. Dahil ang ICC, alam naman po natin, last resort lang po yan. Last resort.
ang ICC. Sa huli po sila. Pero sa kagustuhan po ng Pangulong Marcos na mawala na sa Pilipinas, mismong sila ang naghatid. Tayo ang naghatid, tayo rin ang gumastos, mga kababayan. Nakakalungkot. Talagang iba na po ang pagiging hudas po sa panahon natin. Hinudas mo ang bansa, hinudas mo ang mga Pilipino, at pati po yata ang ating kasundaluhan at kapulisan ay mga naging hudas na po yata sa bayan, mga kababayan. Nakakalungkot po, mga kabayan. Pasensya na po. At naging emosyonal po ang inyong kabayan dahil napakasakit po ang ipinahiwatig po ni Senator Bato at ni Senator Go na talagang kung mangyari man po sa atin yon, ganun din po ang may experience po natin. Talagang bubuhos po ang luha natin. Pagka nangyari po yun sa pamilya natin, lalong-lalo po sa ating magulang na ganun pong sitwasyon na talagang parang hayop po at parang kriminal ang ginawa pong pag-aresto at tinanggalan ka na ng karapatan maging Pilipino dahil pinamigay ka na sa banyaga. Unbelievable. Maraming salamat po, mga tambay. Sana gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Panalangin po tayo. Panalangin at manalangin po tayo, mga kabayan. Para na rin po sa kaligtasan natin, kaligtasan ng ating bansa, at kaligtasan din po ng mga inaapi, mga kabayan. Thank you po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.